Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Impact Leadership. Pahayag ito ni veteran journalist Jessica Soho. Medyo nagalit na siya, napuno ang salot. Nagsalita na siya laban sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon, mga kapalpakan. Katarungan, hindi resilience. Resilience, yung lalaban sa kahirapan. Resilience. Jessica Soho highlights need for accountability amid Bagyong Tino devastation. Broadcast journalist Jessica Soho called on Filipinos to demand accountability following the deadly floods caused by Typhoon Tino. Ito yung kanyang pahayag. Hindi na sapat na tayo'y manood lang sa kanilang mga video at litrato. Yan ang ginagawa ng palasyo. Pasyal-pasyal ko inspect. May nakita akong litrato ng Pangulo, nakaganyan siya, nakapamaywang, nakatayo amid the pinsala naman. Yan, litrato, video, ganun lang. Pinakita na parang nagmamalasakit, kunuhay ang Pangulo. Salit-salita. 5,000 pesos sa mga na-damage na bahay, 10,000 pesos sa mga completely destroyed para makapagsimula kayo. Ay, nako. Wala talaga sa realidad tong Pangulo natin. Anong magagawa ng 10,000 pesos sa isang completely destroyed na bahay? Sapat ba yun? Anong magagawa ng 5,000 pesos lumipat ang buong bubong? Sapat ba yun? Para kung kayo ang gumastos, bilyones, pagtaong bayan na taxpayers, tinitipid ninyo. Bakit hindi nyo dagdagan naman ang ibigay na tulong sa mga nasalanta ng bagyo? Panahon ng eleksyon, grabing ayuda ninyo. Bumabaha ang pera dahil gusto nyo yung boto ng tao. Isang babaeng lumabas sa imbornal, binigyan nyo ng 80,000 pesos. Itong biktima ng baha, bagyo, 5,000 lang, 10,000 lang. Ito yung sinasabi ni Jessica Soho na huwag na tayong manood lang sa kanilang video, litrato. Hindi rin sapat ang awa. Sorry. Nag-sorry ang Pangulo. We're very, very sorry. Hindi yan, wala na yan, sorry na yan. Kung mayroon lang sanang kung good governance lang sana, kung mayroong strong leadership, mababawasan yung casualties. Hindi ganito katindi. Wala eh. Saka na lang umaksyon. Saka na lang nagpulong command conference. A few days after dumaan na yung wala talagang preparasyon. Tapos, we're very sorry. Tama na ang mga pampalubag-loob na salita kagaya ng resilience. Yung pinapalakas nila ang fighting spirit ng mga nasalanta ng bagyo. Kaya nyo yan! Kaya nyo yan! Labanan nyo! Kayo, nasa the aircon ng opisina, kompleto kayo ng pundo, hindi kayo magugutom dahil hawak nyo ang pera ng taong bayan. Nag-order kayo ng Alaskan king crab para ulam ninyo. So, sasabihin nyo mga mamamayan, resilience. Para sa lahat ng mga binaha, pa rin sa kabila ng mga bilyones na ginastos para sa dapat sanay proteksyon, ang dapat daw isigaw ngayon, katarungan. Soho said in part 10 of Kapuso Mo Jessica Soho's katakot-takot na karakot special report aired Sunday, November 9. Sayang, hindi ko na papanurin kito. Typhoon Tino battered several provinces in the Visayas with central Cebu among the hardest hit. Residents were forced to climb rooftops to escape raging floodwaters. Kanina may napanood akong Facebook reel, isang dalagita. Nandun na nga siya talaga sa may
malapit na sa bubong. Takot na takot. Lakas ng baha. Nag-iisa siya na ano. Grabe, yung trauma na yun. The Philippine government has declared a national state of calamity for the affected areas. At least, ang namatay na, I think, the whole Visayas region, 114. Iba pa yung mga missing. So, ang dami yan. 114 lives lost. Meanwhile, early Sunday morning, yung uwan, nakadaan na rin. Wala pa akong na-monitor kung ilan ang casualty. Sana mas menos ang casualty dahil nagkaroon ng forced evacuation. But ang problema, kailangan pang takutin ng gobyerno ang mga tao dahil ang mga tao ayaw sumunod sa ano. Kikita ko post ng aking kapatid doon sa La Union, Bangar La Union, nag-evacuate sila. Kasi nga, nasa tabi kami ng ilog, yung Amburayan River, malaking ilog yun. Baka bumaha. Kaya nag-evacuate yung aking kapatid doon. Mas malayo sa ilog. At kanina, kita ko yung video ng post ng kapatid ko, bumalik na sila sa kanilang bahay, sa kanilang barangay kasi nakadaan naman yung Bagyo Uwan. So, accountability talaga. I agree with Madam Jessica Soho. Hindi na pwede yung sali-salita lang. Ipakita po ng gobyerno ang kanilang determinasyon na panagutin ang mga mastermind, mga mambabatas. Nasaan na ngayon? ICI report, Blue Ribbon, wala na. Tulog na. Kakasuhan na daw sila. Sino ang kakasuhan? Tignan natin. May makukulong na daw. Pinagmayabang ng Secretary of DPWH. Magpapasko daw sa kulungan. Sige nga, makulong nga. Pinagawa nyo naman ng komportabling kulungan. Ano ba yan? Where is justice? Bakit hindi nyo ipakulong sa ordinary jail? Di ba special treatment? Ang ganda yung kulungan na pinagawa sa mga magnanakaw. May makukulong ba na mambabatas? Baka hanggang mapakulong lang ninyo is DPWH engineer at saka contractor. Kulang pa yun. Dapat managot ang mga mastermind. But I doubt kung may makasuhan o mapakulong nila nga mastermind. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Diri sa area sa Kapini Miko. So mag-spray siya karon. Ug muna ni ang itsura sa Kapini Miko nga 4 na kabulan. So maayo gid ang iyang tubo. So spray lang kay 4 namang kabulan. Oo. So kining among taram-taran nga kape 16,900. Upat pa kabulan na anay mga sanga kita gyud nato nga maayo gyud ang tubo sa Kapini Miko. Salamat sa Ginoo aning nagsuporta aning nagpapananom na mo kape. Inaot na magpadayon gyapon ang
suporta ning pagtanaw og kape. Oo, pila gani ni ka punuan ang imuha nga kape? 700. 700. Oo, so naa na kay estudyante. Nana, may lang pohon makakuan atay makasuporta sa atong mga anak. Sa pagpag-eskwela. Oo, so salamat kayo. Ginoo. Oo, salamat. Suporta